Kabanata 2731. Ako si Guo Jianglong. Mula ngayon, ganap na akong makikialam sa mga gawain ng pamilya Shu. Sinabi mismo ni Su Rui ang mga salitang ito na nagpapakita ng matinding pagmamataas. Ang mag-ama ni Shu Xinglong ay hindi napigil ang kinilig nang marinig nila ito. Ang mga salita ni Su Rui ay tila nagpalapat ng hangin at ang kanilang paghinga ay nagsimulang maging medyo mahirap. Ang ganitong uri ng panggigipit ay nagpasindek muli kay Shu Huangzai na siyang unang nakaranas ng bigat nito at ang kanyang mga luha ay naging mas magulo. Ngayon lang niya napagtanto kung gaano siya katalino at kababaw niya kahapon. Paano ang isang lalaking tulad ni Su Rui ay isang bagay na maaari niyang ligawan? Kahit na ano pa. Alam ni Shu Huangzai na ang malaking pressure kay Su Rui lamang ay ang bangin na hinding-hindi niya malalampasan. Sinasabi na ang malakas na dragon ay hindi nalulupig ang mga lokal na ahas, ngunit, sa buong kasaysayan, ang labanan sa pagitan ng dalawang kapangyarihan ay karaniwang tagumpay ng dragon ng ilog. Ang dragon na umiikot sa ilog ay hindi matatakot sa lokal na ahas sa kanal. Ang mga lokal na ahas na gustong lumaban kay Guo Jianglong ay karaniwang ipapako sa 7 pulgada sa maikling panahon. At mapupunta sila sa iba't ibang lugar. Ang parehong ay totoo para sa kasalukuyang Shu Xinglong. Bagamat mayroon siyang salitang dragon sa kanyang pangalan. Sa harap ni Su Rui, ang transboundary na dragon, isa siyang water snake na hindi pumapasok sa agos. Sinabi ni Su Rui na gusto niyang ganap na makialam sa mga gawain ng pamilya Shu. Kaya hindi lang niya gustong tumulong na mahanap si Shu Xingmin, ngunit lumahok din sa isang serye ng mga kaso ng financing para sa mga nauugnay na industriya ng pamilya Shu. At sa sandaling pumasok si Su Rui, pagkatapos ay sa kanyang saloobin, hindi na maaaring magpatuloy si Shu Xinglong na makipagtulungan sa Samp Capital. Hindi maisip ni Shu Xinglong kung bakit napakagalit ni Su Rui sa Samp Capital na ito. Bagamat inalis ng Samp Capital ang ilang mga naitatag na kumpanya. Marami ring mga pamumuhunan na hindi nabawi ang kanilang mga gastos. Bagamat sila ay malupit, sa pananaw ni Shu Xinglong, ang mga tinatawag na malupit na kondisyon ay maaaring magawa. Kaya lang, sa pagkakataong ito, hindi siya naglakas loob na sabihin ang sinabi niya. Hinding-hindi malalaman ng Shu Xinglong na ito kung bakit galit na galit si Su Rui sa Samp Capital. Ang Samp Capital ay nagkaroon ng kaunting mga kahindek-hindek na pagkuha sa China. At sa huli ay nilamon nito ang lahat ng mga naitatag na kumpanya. Na naging dahilan upang magreklamo sila. Ang pangit talaga ng pagkain. Isa sa mga dahilan para sa kapital, ngunit hindi ang mapagpasyang isa. Ang tunay na dahilan ay ang Samp Capital ay pag-aari ng pamilya Marshall. Nakipag-away lang si Su Rui kay Marshall sa isla ng De France. Sa iyo at sa akin, paano magiging posible para sa Samp Capital na kumita ng pera sa China? Mas mabait kung hindi mo sinira. Sa totoo lang, ito rin ay isang hindi inaasahang pagtuklas. Noong nangako si Su Rui kay Xu Jingxi noon, hindi niya alam na tinitingnan ng Samp Capital ang pamilya Shu. Nalaman lamang ito matapos makinig sa maikling pagpapakilala ni Xu Xinlan. Ibig sabihin, mula noon, gumawa siya ng kaunting pagwawasto sa kanyang paglalakbay sa pamilya Shu. At ang pagwawasto na ito ay maaaring ilarawan bilang mga pakpak ng isang paru-paro. Ang isang bahagyang flap ay maaaring magkaroon ng tiyak at mahalagang epekto sa ruta ng pag-unlad ng pamilya Shu sa Mag. Susunod na dekada. Sa kasong ito, hindi ipinaliwanag ni Su Rui ang dahilan kay Shu Xinglong, ngunit ipinakita lamang ang kanyang determinasyon. Hanggat ipinakita niya ang kanyang determinasyon, sapat na iyon, dahil si Shu Xinglong ay hindi nang ahas na lumaban. Ang susunod na gagawin ni Su Rui ay napakasimple. Kung lalaban siya, siya ay sapilitang kakainin walang paraan na ang pamilya Shu ay makakalaban. Ito ang food chain. Kahit kainin niya ito ng hilaw, hindi na kailangang humingi ng tawad si Su Rui. Nakatayo sa pwesto, si Shu Xinglong ay basang-basa sa malamig na pawis, ang kanyang likod ay basang-basa ng pawis. Wala akong opinyon. Ngunit mabilis na nag-react si Shu Huangzai, pinunasan ang kanyang mga luha, at sinabing, hindi masamang tao si Brother Rui. This little girl with a lot of fun, I don't know if I'm flattering or just speaking from my heart. Tumutulo na ng pawis ang palad ni Shu Xinglong. Sinulyapan niya ang kanyang anak na babae. Ngunit may isang bagay sa kanyang puso na hindi niya masabi hindi masamang tao si Su Rui.
Ngunit kung sa pilitin siyang nakialam sa mga gawain ng pamilya Shu, kung gayon ang pamilyang ito ay tatawaging Shu o Su sa apelyido. Kinabukasan. Gayunpaman, ang pangungusap na ito ay may isip lamang sa puso, si Xu Xinglong ay hindi kailanman maglalakas loob na sabihin ito. Mula ngayon, ang kalooban ni Xu Jingxi ay ang aking kalooban. Pinaikit ni Su Rui ang kanyang mga mata, pagkatapos ay tumingin sa kanyang relo. Walang alinlangan na ang mga salita ni Su Rui ay ginawang direktang tagapagsalita niya si Xu Jingxi. Sa panlabas, siya ay isang tagapagsalita, ngunit sa katunayan, ang kanyang pag-uugali ay katumbas ng direktang pagsasabi na siya ang taga-suporta ni Xu Jingxi. Ang sino mang maglalakas loob na ay bully muli si Xu Jingxi ay magkakaroon ng problema sa kanya, Su Rui. Sa kwarto, marahas na nanginig ang katawan ni Xu Jingxi matapos itong marinig. Kilalang kilala niya si Su Rui. At syempre alam niya na walang utilitarian intention ang lalaking ito. Ang dahilan kung bakit gusto niyang gumawa ng isang mataas na profile na anunsyo upang ganap na makialam sa pamilya Shu ay ganap na dahil gusto niyang tulungan siya. Sa ganitong mga kalagayan, paanong hindi magagalaw si Xu Jingxi? Ang lalaking ito ay sobrang dominante, napakalakas, ang kanyang likod ay tila hindi malawak, ngunit tila nagagawa nitong harangan ang lahat ng hangin at ulan. Hindi alam ni Xu Jingxi kung anong mga salita ang gagamitin para ilarawan ang kanyang nararamdaman, marahil ay walang iba kundi pasasalamat. Hindi siya yung tipo ng tao na hindi gumaganti sa kabaitan niya. Alam ni Xu Jingxi na gagawin niya ang lahat para mabayaran si Su Rui sa hinaharap para lang mapanindigan niya ang sarili niya ngayon. Xu Xinglong, maaari kang bumalik ngayon, at pagkatapos ay tipunin ang lahat ng mga pangunahing miyembro ng pamilya Shu. Mamayang gabi, dito ka na lang kumain, mahinang sabi ni Su Rui. Oras na para sa isang pagpupulong ng pamilya. At nang sabihin ni Su Rui ang mga salitang ito, tila hindi ito lumalabag sa pagkakasundo. Tulad ng pinuno ng pamilya Shu. Okay. Kinagat ni Xu Xinglong ang kanyang mga ngipin. Sa sandaling ito, kailangan niyang iyuko ang kanyang ulo at sumang-ayon. Sa tingin ko alam mo na ang gagawin. Pinaikit ni Su Rui ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay nag-click kay Xu Xinglong, kung walang sump capital, mayroong domestic capital. Mayroong domestic capital. Kung ang pangungusap na ito ay sinabi mula sa ibang tao, maaaring isipin ni Xu Xinglong na ito ay nagyayabang. Pagkatapos ng lahat, kahit na mayroong maraming kapital, handa itong magbigay ng napakalaking halaga ng suportang pinansyal tulad ng sump capital, ngunit ito ay medyo maliit. Gayunpaman, kung sinabi ni Su Rui ang pangungusap na ito, kung gayon ang kredibilidad ay talagang mataas. Sino ngayon si Su Rui? Sa kanyang kapasidad, kahit na maraming kapital ang gustong ilagay ang kanyang mukha dito, maaaring hindi ito pansinin ng mga tao. Young Master Su, mangyaring makatiyak, tiyak na ipapahayag ko ang ibig mong sabihin. Sabi ni Xu Xinglong. Sa wakas ay napagtanto niya kung ano ang ibig sabihin ng pagiging malakas at kung ano ang ibig sabihin ng pagiging hindi makatwiran. Masasabing hindi makatwiran ang sinabi niya kay Xu Jingxi noon, ngunit ibinalik ito ni Su Rui sa oras na ito, at pagkatapos ay nag-react sa kanya. Pumunta ka, maliwanag ang mga mata ni Su Rui, tandaan, huwag mong pag-usapan ang aking pagkakakilanlan. Okay. Nagmamadaling pumayag si Xu Xinglong bumaba, at pagkatapos ay hinayla pataas si Xu Huangzai na nakaupo pa rin sa lupa, at sabay na lumabas ang dalawa sa sala. Ang kakayahan nitong si Xu Huangzai na ayusin ang kanyang emosyon ay talagang mabilis. Natakot siyang umiyak ni Su Rui noon. Ngunit nang lumakad siya sa pintuan ng sala, lumingon siya at sinabing may luha sa kanyang mga mata. Kuya Rui, mali ako, mali talaga ako. Pangako ko sa iyo, hindi ko na ulit sasabihin ito. Mali ka, pero huwag kang mangako ng anuman. Sabi ni Su Rui. Tumango ng malalim si Xu Huangzai. Talagang natakot siya ng Su Rui ngayon, ngunit naiintindihan din nito ang batang babae. Hindi bababasa, alam niya na ang sarili kung maingat na pag-iisip ay ganap na walang silbi sa harap ni Su Rui. Tungkol naman sa magiging landas ni Xu Huangzai, walang pakialam si Su Rui. Nang mawala ang dagandong ng sasakyan, lumabas si Xu Jingxi sa silid na may pulang mata. Natawa si Su Rui nang makita siya. Narinig mo ba? Bakit ka umiiyak ng ganyan?
Tumayo si Xu Jingxi sa tapat ng Surui, nakatingin sa mata ng isa't isa na may pulang mata, ngunit hindi pa rin nagsasalita. Hindi ka papayag na makialam ako sa negosyo ng pamilya mo. Tumawa si Surui. Walang dapat na ayaw, hindi ko ito mahihiling, kung mas malakas ka, mas masaya ako. Huminga ng malalim si Xu Jingxi, pagkatapos ay pinunasan ang gilid ng kanyang mga mata. Ito ang sinabi niya sa kanyang puso. Ang pamilya Xu ay hindi maaaring palaging maging katulad ng kanyang ama. Nananatili lamang sa kusina at dapat umunlad. Imposible rin para sa kanyang pangalawang tiyuhin na gumawa ng napakalaking hakbang at direktang pumirma ng mga kontrata sa mga dayuhang mamumuhunan. Kasunduan sa pagsusugal. Malinaw na naunawaan ni Xu Jingxi na kung gusto ng pamilya na tumagal ng mahabang panahon, isang kompromiso na hakbang ang kailangang gawin matatag at tumataas na pag-unlad. Ang malakas na intervention ni Surui ay walang alinlangan ang pinakamahusay na pagpipilian para sa ngayon at maging sa hinaharap. Pagkatapos ng lahat, sa pananaw ni Xu Jingxi, kakaunti ang mga tao na mas mapagkakatiwalaan kaysa kay Surui, at walang sino man ang may katangian. Mas mahusay kaysa sa Surui. Hindi ko pwedeng hilingin. Ayos lang yan. Ngumiti si Surui. Kaya lang, sa kasong ito, maaari kang gumastos ng maraming pera, sabi ni Xu Jingxi. Ito ang pinakamaliit sa mga problema. Ngumiti si Surui. Sa aking pera, makakabili ako ng ilang bahay sa Xu. Ito ang katotohanan, kahit na ito ay bulsa ni Surui, kung naubusan ka ng pera dito, maaari ka ring kumuha ng maraming puhunan. Natahimik sandali si Xu Jingxi, pagkatapos ay nagsabi, hindi ko lang alam kung paano ka pasasalamatan. Nahihirapan lang ako, kaya bumunot ako ng espada para tumulong. Nakangiting sabi ni Surui. Sa oras na ito, ang kanyang tila magaan na hitsura ay ginawang ulirat si Xu Jingxi. Sa totoo lang, noong nakaraan, sinabi ni Surui na hindi siya maaaring manligaw gamit ang ilang mga salita. Tulad ng, kung hindi mo alam kung paano magbayad. Pagkatapos ay maaari mong makuha ito ng mag-isa. Ngunit ngayon, siya ay totoo ang mga tunay don't dare to flirt with girls at will, even in words masyadong malakas ang peach blossoms ng lalaking ito, at duwag talaga siya sa sandaling ito. Gayunpaman, ang hindi alam ni Surui ay kahit na hindi siya gumawa ng inisyatiba na mangiinsulto sa iba. Ang ilang tinatawag na pagguhit ng kutsilyo upang tumulong ay maaaring mag-iwan ng malalim na impresyon sa mga tao. Nako! Bahagyang bumantong hininga si Xu Jingxi, pagkatapos ay inalis ang kanyang mapanglon na tono at nakangiting sinabi, kung gayon, hayaan mo akong maging tagapagsalita mo sa pamilya Xu. Pagkatapos ng isang pause, idinagdag niya. I do. Kuwait. Chapter 2732. Huwag kang mag-explain mag-isa. Oo. Gusto kong maging tagapagsalita mo sa pamilya Xu. Sa totoo lang, bilang Xu Jingxi, kailangan talaga ng lakas ng loob para sabihin ang mga salitang ito. Siya ay anak na babae ni Xu Xingmin. At siya ang tagapagmana ng susunod na henerasyon sa nangungunang linya ng succession. Gayunpaman, kung siya ang magiging tagapagsalita ni Surui sa pamilya Xu, ito ay magiging mas seryoso, halos walang pinagkaiba sa isang papel. At nang sabihin ito ni Xu Jingxi, nangangahulugan ito na binuksan niya ang kanyang puso kay Surui, na isang uri ng pagkilala ng walang pag-aalinlangan. Mula sa kanyang pananaw, ang pamilya Xu ay hindi na ang kanyang pamilyang Xu. Si Surui ang gumamit ng kanyang matinding lakas para ibalik ang pamilya. Hindi. Ikaw ay ikaw, hindi ka tagapagsalita ng isang tao. Narinig ni Surui ang mga salita ni Xu Jingxi, nakaramdam ng kaunting pagkagulat, at pagkatapos ay ngumiti at ay nalalayan ang kanyang balikat. Gusto mo palagi na maging iyong sarili. Matapos itong marinig ni Xu Jingxi, ngumiti siya. Kung ganoon nga, hindi ka ba naliligaw? Walang talo. Napakurap si Surui. Maaari mo lang akong bigyan ng mga dibidendo bawat taon. Ngunit hindi ako magaling sa negosyo, at wala akong interes. Itinuro ni Xu Jingxi ang kusina, nandoon lahat ang mga interes ko. Hindi mo kailangang maging interesado sa negosyo, sinabi ni Surui. Kailangan mo lang matutunan kung paano maging isang magandang florera. Pagkatapos sabihin ito, nakita ni Surui si Xu Jingxi na natigilan saglit, kaya awkward siyang ngumiti. Hindi, ibig kong sabihin, maging isang magandang bandila, ito ay isang bandila, hindi isang florera.
Naunawaan ni Xu Jingxi ang ibig sabihin ni Surui at nakangiting sinabi, bandera man o florera, hindi gumagalaw ang halo, tama ba? Tumingin si Surui sa kanyang maningning na mga mata. Ikaw ang magiging simbolo ng pamilya Xu sa hinaharap. Kahit hindi ngayon, gagawin kitang bandila at simbolo ng pamilya Xu sa hinaharap. Hahayaan kong isipin ng iba si Xu Jingxi kapag binanggit nila ang pamilya Xu. Surui hindi niya sinabi ang ikalawang kalahati ng pangungusap, ngunit naramdaman na ni Xu Jingxi ang determinasyon ni Surui. Nakangiti siya sa isang segundo, ngunit sa sumunod na segundo, masakit na ang kanyang ilong, at halos bumuhos muli ang mga luha, lumabas. Parang matagal nang walang gumawa nito sa akin. Biglang may sinabi si Xu Jingxi. Ayaw palakihin ni Surui ang psikolohikal na pasanin ni Xu Jingxi, ngumiti siya at sinabing, huwag kalimutan, pantay ang halaga natin, isang palitan ng isa, hindi ako naghihirap. Nagpa siya si Surui kung magdurusa o hindi. Naiintindihan ni Xu Jingxi na hindi ito katumbas na palitan. Kung ano ang maibibigay ni Surui sa kanya, hindi niya mababayaran. Talagang malaya ka. Ngumiti si Xu Jingxi, ngunit ang mga mata sa kanyang mga mata ay napakakomplikado. Sa sandaling ito, tumunog ang cellphone ni Xu Jingxi. Ito ay ang telepono ni Xiao Watong. Tiningnan ni Xu Jingxi ang numero at sinabi kay Surui ng hindi malay. Hindi mo kailangang magsumbong sa akin. Tumawa si Surui. Napahiya si Xu Jingxi, namumula ang kanyang mukha. Oo, naramdaman din niya na parang medyo mali ang reaksyon niya kanina. Xiao Watong? Okay ka lang. Ate, nagsinungaling ka sa akin sa pagkakataong ito at palihim kang umuwi sa iyong bayan, hindi ba? Ang boses ni Xiao Watong ay tumunog mula sa telepono. May gagawin ako pagbalik ko, at babalik ako sa kabisera sa loob ng 2 araw. Sabi ni Xu Jingxi, bumalik na pala siya sa pagkakataong ito nang hindi sinasabi sa kapatid niya. Ang grupo ng mga tao na iyon ang magpapahirap sa iyo. Muling lumitaw ang chili character ni Xiao Watong, at nagsalita siya na parang kapatid na babae. Napakahina mo, paano ka makakabalik ng mag-isa? At least kailangan kitang takpan, di ba? Tumawa si Xu Jingxi. Kapatid mo ako, kailangan mo pa ba akong takpan? Hindi, dapat nasa tabi mo ako, sabi ni Xiao Watong. Hindi, sumulyap si Xu Jingxi kay Surui at sinabing, bumalik ang iyong kapatid na si Surui kasama ko. Sobrang bilis. Nang marinig ito, gulat na sabi ni Xiao Watong. Bakit napakabilis? Matagal na hindi nag-react si Xu Jingxi. Natulog na ba kayong dalawa? Sinabi ni Xiao Watong sa nakakagulat na paraan. Dahil hindi mahina ang volume ng cellphone ni Xu Jingxi, narinig ito ni Surui, sinakal ang laway sa kanyang trachea, at umubo ng marahas. Si Xu Jingxi ay nahihiya at nagalit. Xiao Watong? Itikom mo ang iyong bibig, ano ang pinagsasabi mo? Malinaw, ang aking kapatid na babae ay palaging nagsasalita ng walang kaparerekon na nagpapahiya kay Xu Jingxi. Anyway, nasa labas na ako ng eroplano. Sabi ni Xiao Watong, sinabi sa akin ni Tita Lan ang lahat, kailan mo ginawang bayaw si Kuya Surui? Bakit hindi ko man lang narinig ang hangin? Ito ang orihinal, gustong sabihin ni Xu Jingxi. Ito ay orihinal na pagpapanggap bilang kanyang kasintahan. Ngunit nang naisip niya na ang bibig ng maliit na puno ng phoenix na ito ay talagang hindi maaasahan, natatakot akong mawalan siya ng bibig kaya si Xu Jingxi huminto pa rin. Love at first sight iyon, di ba? Ngumiti si Xiao Watong at sinabing, inaasahan kong makita kayong dalawa. Bastos ka, sinabi ni Xu Jingxi, huwag mong sabihin sa akin kapag bumalik ka, susunduan ka namin ngayon. Lagi namang Kami, tingnan mo, napakabait. Sinabi ni Xiao Watong, hindi ko kailangan na sunduin mo ako, dahil kinaladkad niya ang kanyang tono. Kasi, nakarating na ako. Ang tunog na ito ay hindi nagmula sa telepono, ngunit mula sa gate ng courtyard. Si Xiao Watong ay nagpakita sa harap ni Surui at Xu Jingxi ng napakaganda. Hindi talaga alam ng huli kung paano ay describe ang mood niya. Hindi nararapat na magalit, at hindi nararapat na magulat. Anong klaseng gulo ang ginagawa mo? Galit na tanong ni Xu Jingxi. Ate, hindi mo ba ako tinatanggap? Sabi ni Xiao Watong, tama, siguro pakiramdam ko na impluwensyahan ko ang mundo ng 2 tao, di ba? Umiling si Surui na may itim na linya sa kanyang mukha. Xiao Watong, huwag kang magsalita ng walang kaparerekon, sabi ni Xu Jingxi.
Ngunit lumingon si Xiao Watong at matamis na ngumiti kay Surui. Bro-in-law, magaling si Bayaw. Hinawakan ni Surui ang kanyang ilong, talagang hindi niya naintindihan ang sinabi ni Xiao Watong na siya ay kahanga-hanga. Bumalik ka ngayon, hindi ka ba nanggugulo? Sabi ni Xu Jingxi. Oo. Gusto ko lang magdagdag ng kaguluhan sa mundo mong dalawang tao. Hindi talaga kayang talakayin ni Xiao Watong ang paksang ito sa tatlong pangungusap. Pagkatapos, bigla niyang iniunat ang kanyang kamay at sinampal ang puwete ni Xu Jingxi. Ang tunog ng isang snap ay malakas at malinaw. Kinilabutan si Surui sa sampal na ito. Ang batang babae na ito ay talagang hindi naglalaro ng baraha ayon sa sentido komon. May tendency ba siyang maging sadiste? Siguradong miserable si Qin Ranlong. Ngayon, hindi inaasahan ni Xu Jingxi na magiging ganito bigla ang kanyang kapatid na nagpapula sa kanyang magandang mukha. Xiao Watong, anong ginagawa mo? Sa mga oras na ito, hiyang-hiya talaga ang magandang chef sister na ito. Ate, kakasabi ko lang na pakiramdam ko ay lumaki na ang puwitan mo. Bale in-law ko pala. Sanay na mabuti. Tinakip ni Xiao Watong ang kanyang tiyan at tumawa ng malakas. Pagkatapos tumawa, nagbigay siya ng thumbs up kay Surui na natigilan. Bro-in-law, mangyaring ipagpatuloy ang pagpapakain sa aking kapatid na babae. Moisturize na rin. Pagkatapos marinig ito, si Surui ay nabulunan muli ng sarili niyang laway. Tinadyakan ni Xu Jingxi ang kanyang mga paa, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Sarili niyang kapatid din hindi talaga mapagkakatiwalaan. Paano mo nasasabi ang ganoong bagay? Munting Watong, tumahimik ka sa akin. Gusto talaga ni Xu Jingxi na kumuha ng isang piraso ng tape at balutin ang kanyang bibig. Namilog ang mga mata ni Xiao Watong, kakaiba ang itsura niya, tumingin siya sa ilang guest room, at pagkatapos ay tumayo sa pintuan ng kwarto ni Xu Jingxi. Bro-in-law, nasaan ka kagabi? Natutulog. Maayos at maayos ang mga kwartong iyon, at mukhang walang gumagalaw. Itinaas ni Surui ang kanyang kamay at sinabing, sa kwarto ako ng kapatid mo matutulog. Gayunpaman, nang matapos siyang magsalita, napagtanto niya kaagad na may mali. Maglakas loob na mahalin si Xiao Watong, ito ay naghuhukay ng butas para sa kanya. Oo naman, ang mukha ni Xiao Watong ay nagpakita ng ekspresyon ng, alam kong ganito ito. Ate, inamin na ng bayaw ko. Ate, huwag kang bastos. Tatalo na sana si Little Watong, itong batang babae, talagang natatakot siya na hindi magulo ang mundo. Si Surui ay ganap na hindi nakaimik. Halatang nakatulog siya sa sofa sa kwarto ni Xu Jingxi kagabi, pero kung sasabihin niyang hindi siya natulog sa iisang kwarto, walang maniniwala sa kanya. Ang pagtalon sa Yellow River ay hindi maanod. Alam ni Xu Jingxi na hindi niya masabi sa kanyang kapatid ang tungkol sa pamamaril, kaya namula lang siya at sinabing, hindi ito ang iniisip mo. Well, lahat sila sa iisang kwarto natutulog. Nasa kwarto, hindi ito ang iniisip ko. Si Xiao Watong ay parang isang maliit na tren, marumi. Sa pagsasalita, lumapit si Xiao Watong kay Xu Jingxi, tinitigan siya ng mabuti, at sinabing, oh, ate, malamang na late ka na natulog kagabi, para kang madilim na bilog sa ilalim ng iyong mga mata, halata naman. Napatulala si Xu Jingxi. Siya at si Surui ay natulog ng napakagabi-kagabi, ngunit iyon ay para sa isa pang dahilan, tiyak na hindi gumagawa ng ganoong uri ng bagay. Ate, huwag mong sabihin, naiintindihan ko, hindi na ako bata. Napakurap si Xiao Watong. Alam ni Surui na hindi malinaw ang paliwanag sa oras na ito, kaya kinailangan niyang tumalikod sa customer. Xiao Watong, nakikita ko ito, umunlad din ba kayo ni Qin Ranlong sa puntong iyon? Sa pagkakataong ito, si Xiao Watong na ang namula. Hindi, kami ni Qin Ranlong ay magkaaway, at hindi ko gusto ang kanyang duwag na hitsura. Huwag magmadali upang tanggihan ito, kapag mas tinanggihan mo ito, mas mahusay na may problema. Nakangiting sabi ni Surui. Hindi, kami ni Qin Ranlong ay inosente. Halos mamatla si Xiao Watong. Tumawa si Surui. Kayong dalawang kapatid na babae, mag-chat tayo, may mga bagay pa akong dapat ayusin. Pagkasabi niyo ay lumabas na siya para tumawag. Maaaring medyo komplikado ang susunod na bagay, at kailangang tawagin ni Surui ang kanyang sarili bilang ilang katulong.
Kakatapos lang ng tawag sa telepono, kakapasok lang ni Surui sa silid nang marinig niyang hinaila ni Xiao Watong ang kanyang kapatid na babae at nagtanong ng ilang hindi maipaliwanag na mga tanong. Ate, lalong gumaganda ang figure mo, di ba napakagaling ng bayaw mo? Xiao Watong. Kung magtanong ka ulit ng ganyan, maniwala ka o hindi sinaktan kita. Si Xu Jingxi ay wala ring magawa, at pasimpleng naglakad patungo sa kusina at hindi na pinansin ang kanyang kapatid. Gayunpaman, sa sandaling tumangala siya, nakita niyang nakatayo si Surui sa pintuan, at ang kanyang magandang mukha ay biglang namula. Surui, kayang magpatakbo ng tren ang bibig ni Xiao Watong, kaya huwag mo itong isapuso, sabi niya. Anong problema? Ngumisi si Surui. Anyway, ang buong pamilya Xu ay akin na ngayon, hindi ba? Kabanata 2733. Maraming pamantayan para sa isang mabuting manugang. Anyway, akin na ang buong pamilya Xu. Totoo ang sinabi ni Surui. Kung gusto niyang puwersahang makialam sa mga gawain ng pamilya Xu, kung gayon walang sino man sa pamilya ang makakalaban sa kanya, kaya walang masama kung sabihin ito. Ang pamilya Xu ay sa kanya lahat, kaya hindi maaaring tumakas si Xu Jingxi. Nagbibiro si Surui, ngunit natawa si Xu Jingxi nang marinig niya ito, ngunit nasa problema si Xiao Watong. O Diyos ko, bayaw, gusto mo bang maging manugang mo? Kainin mo okay lang ang kapatid ko, pero gusto pa rin niyang kainin ang buong pamilya Xu. Hindi ganoon ang kaso. Naisipan ni Xu Jingxi na magpaliwanag. Ngunit nalaman niyang tila napakahabang kwento ito, kaya naisip niya pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, sumuko siyang muli, Xiao Watong, maaari mong isipin kung ano ang gusto mo. Ngumiti si Xiao Watong. Sa wakas inamin ko na. Hindi nakayanan ni Surui. Pinaikot ni Liv ang kanyang mga mata. Dahil ang mga pangunahing miyembro ng pamilya Xu ay naghapunan sa gabi, mayroon silang sapat na oras upang magpahinga sa araw. Naalala ni Xu Jingxi na sinabi ni Surui kahapon na mahilig siya sa noodles. Kaya ang kanyang tanghalian ay isang simpleng hand-rolled noodle. Sa ibabaw, ang mga pansit ay hindi mukhang mahirap, ngunit ang mga ito ang pinaka nagpapahayag ng Xu Jingxi. Tunay na kung fu. Napakanipis at makinis ng hand-rolled noodles, ngunit ang noodles mismo ay maraming maliliit na butas, na puno ng sabaw, at napakabango kapag hinigop mo ito. Taos-pusong pinuri ni Surui. Hindi madali. Akala niya ay napakasarap ng tomato beef brisket noodles ni Xu Huangzai kagabi. Ngunit iba ito sa Xu Jingxi sa ngayon. Kung ikukumpara, ang galing sa pagluluto ng pinsan na ito ay hindi sa parehong antas. Tingnan ang kapangyarihan sa mga detalye. Talagang hinahangaan siya ni Surui. Pagkatapos ng tanghalian, tumingin si Surui sa sikat ng araw sa bakuran at biglang nakaramdam ng kasiyahan. Gaano katagal ka nang hindi nag-e-enjoy sa isang nakakalibang na hapon? Bagamat maaaring magkaroon ng mainit na debate sa gabi, at least naging mapayapa ang hapon. Talagang hindi si Surui ang uri ng tao na hindi makatulog bago ang digmaan, kaya ngayon ay labis niyang tinatamasa ang katahimikan ng sandaling ito. Marahil dahil sa pagod sa paglalakbay, o dahil sa ayaw niya maging bumilya, bumalik din si Xiao Watong sa kanyang silid at nakatulog. Umupo si Surui sa bakuran na nababanaag sa araw, ginawan siya ni Xu Jingxi ng isang tasa ng tsaa at dinala ito. Ito ang Alpine Cloud Tea mula sa MA. Ang taunang output ay napakababa. At ang lasa ay mabango at nagtatagal. Tikman natin. Sabi ni Xu Jingxi, pagkatapos ay tinanggal niya ang kanyang apron at umupo sa tabi ni Surui, pababa. Pinagmasdan siya ni Surui na inaalis ang butones ng kanyang apron, at ang kanyang puso ay kumikilos ng hindi maipaliwanag. Napasinghot siya ng halimuyak ng tsaa, at ngumiti. Kung may nagpakasal sa iyo, hindi ko talaga alam kung gaano karaming mabuting gawa ang dapat nilang gawin sa kanilang nakaraang buhay. Ang pangungusap na ito ay isang taos-pusong paghanga, hindi isang anumang hindi maliwanag na kahulugan dito. Hindi masyadong nag-isip si Xu Jingxi, alam niyang papuri lang ito ni Surui. Actually, ang pagpunta lang sa kusina ay hindi nangangahulugan na dapat maging mabuting manugang ka. Maraming pamantayan para sa isang mabuting manugang. Hinawi niya ang buhok sa paligid ng kanyang tenga, na nagpapakita ng kanyang mga earlobes na kumikinang sa sikat ng araw. With a crystal luster, ang ganda talaga. Oo. Sa oras na ito, tumalon si Xiao Watong mula sa sala.
Maraming pamantayan para sa isang mabuting manugang tulad ng pagiging maganda, tulad ng isang mabuting kapatid na babae, lahat kayo ay nasa linya. Pagkatapos ng isang post, idinagdag ni Xiao Watong. At ang asno, gusto ng mga lalaki. Napahiya si Xu Jingxi kaya namula ang mukha niya. Xiao Watong, tumahimik ka. Gayunpaman, hindi sumuko si Xiao Watong, tumalon siya muli sa harapan ni Su Rui. Bro-in-law, napaka-perpekto ng kapatid ko ngayon, bilasan mo at pakasalan mo siya. Siguradong hindi siya tatanggi. Napangiti si Su Rui. Saan ka galing? Gayunpaman. Si Su Rui mismo ay hindi napagtanto na nang sabihin ni Xiao Watong na si Xu Jingxi ay mas patayo. Sinulyapan pa rin niya ito nang hindi namamalayan. Narinig na niya ito mula kay Qin Ranlong noon. Tila inilagay na ni Xiao Watong ang magandang figure ng kanyang kapatid na itinuturing na isang malaki. Ng kalamangan, at palagi niyang sinasabi ang tungkol dito, at kailangan niyang ipagmalaki paminsan-minsan. Ang dalawang magkapatid ay tila may ganap na magkasalungat na personalidad. Umiling si Su Rui. Sa tingin ko mas mabuting matulog na ako. Pagkatapos magsalita, muli siyang naglakad patungo sa kwarto ni Xu Jingxi. Oo, balak ni Su Rui na ipagpatuloy ang pagtulog sa sofa. Nag-iwan din si Xu Jingxi ng pangungusap. Matutulog na rin ako. Pagkatapos, naglakad papuntang kwarto. Gayunpaman, muling sumigaw si Xiao Watong. Ate, sabi mo inosente ka. Hindi nagabalang magpaliwanag si Xu Jingxi, at direktang isinara ang pinto ng kwarto. Tiningnan niya si Su Rui na nakahiga sa sofa, at hindi niya maiwasang mapangiti. Masyadong madaldal si Xiao Watong, huwag mo itong isapuso. Tumawa si Su Rui. Sa totoo lang, wala ito, at totoo rin ang sinabi ni Xiao Watong. Ano ang katotohanan? Nang marinig ni Su Rui na sabihin ito, si Xu Jingxi ay likas na sumagot, ngunit sa sumunod na segundo siya nang mag-react siya, namula ang kanyang magandang mukha. Pinagtatawanan mo rin ako. Tinakpan niya ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay, mainit ang kanyang pisngi. Malinaw, ang tinutukoy ni Su Rui ay ang sinabi ni Xiao Watong tungkol sa magandang katawan at magandang puwitan. Tumigil ka na sa pagsasalita, matulog ka na. Umupo din si Xu Jingxi sa kama at sinabi kay Su Rui na nakahiga sa sofa. Masyado kang pagod kagabi, magpahinga ka ng mabuti. Sa oras na ito, nakatayo si Xiao Watong sa pintuan ng kwarto. Malinaw niyang narinig ang mga salita ng kanyang kapatid at agad na sumangot. Pagod, humph, malungkot na mga lalaki at mga balo, maaaring panggagahasa o pagnanakaw. Medyo comfortable ang tulog ni Su Rui ngayong hapon, at alas 4 na siya nagising. Kinusat niya ang kanyang mga mata, saka nagunat ng isang tamad na baywang, ang tagal ko na ring hindi nakaka-leisure. Infatuation talaga ang hapong puno ng sikat ng araw. Masayang nagising din si Xu Jingxi, nakatingin sa nakatayo sa tabi ng kama na nakaunat kay Su Rui, at ang sikat ng araw na tumatagos sa mga kurtina, ay medyo natulala saglit. Kailan magiging tunay na katotohanan ang gayong tahimik na araw? Ganoon na ba ako kagwapo? Patuloy kang nakatingin sa akin. Nakangiting sabi ni Su Rui. Noon lamang napagtanto ni Xu Jingxi na siya ay medyo naliligaw, kaya ang kanyang magandang mukha ay namula, at mabilis niyang sinabi, hindi, ako ay naliligaw. So what do you mean, hindi ako maganda? Tumawa si Su Rui. Maganda ka. Nagpaliwanag muli si Xu Jingxi, ngunit noon lang niya napagtanto na siya ay niloko ni Su Rui. Ang lalaking ito ay malinaw na tinutokso siya ng kusa. Gayunpaman, sa oras na ito, magsisimulang dumating ang mga salungatan. Kasi, may away na sa labas. Si Xiao Watong ito. Bahagyang sumimangot si Xu Jingxi. Let's go. Go out and have a look. Sabi ni Su Rui, at binuksan ang pinto. Ang galing talaga ng ate mo. Matapos lumabas sa loob ng 2 taon, nagbalik siya ng isang lalaki, at gusto niyang kunin ang aming grupo ng mga tiyuhin. Natapakan ba ng tita mo? Oo, ang aming pamilya Xu ay may sariling landas sa pag-unlad. Ano ang ginagawa ni Xu Jingxi? Gusto mo pang makialam sa pilitin, parang putik ba talaga ang trato mo sa amin? Anyway, kailangan naming bigyan kami ng paliwanag para sa bagay na ito, at ikaw, Xiao Watong, dapat kasabwat ka rin. Sa oras na ito, si Xiao Watong ay napapaligiran ng maraming tao, pinagagalitin siya, at ang dere ng kabilang partido ay malapit nang mag-spray sa kanyang mukha. Huwag mong sabihin.
Galit na bulalas ni Xiao Watong. Noon pa man ay iginagalang ka ng kapatid ko, kailan kita yuyurikon. Sabi kong natatapakan mo ang mga tao. Natatakot ako na ikaw din iyon. Ang mga tinatawag na kamag-anak na ito ay walang habas na pinagalitan. At ang mukha ni Xiao Watong ay namumula sa galit. Kami ng kapatid ko ay binubuli mo sa nakalipas na 2 taon pero ikaw naman. Walang nagmamalasakit sa amin. Sa halip, ang lahat ay nahulog sa gulo. Halos ninakawan namin lahat ng gamit ng mga kapatid namin. Bakit tayo nahulog sa gulo? Wala na ang mga bagay na iyon. Ito ay pag-aari ng pamilya Shu. Hindi mula sa iyo at kay Shu Jingshi. Kaya bakit ito tinatawag na pagnanakaw? Sa pagkakataong ito, isang binata ang tumayo. Mukhang 20 taong gulang pa lang. At may nangingibabaw na tingin sa pagitan ng kanyang mga kilay. Feeling. Xiao Watong? Gustong umunlad ng pamilya Shu, at naging hadlang ang mga kapatid mo sa pag-unlad ng pamilya Shu. Minsan talaga nararamdaman ko na baka mawala ka rin kasama ng tito mo. Sa kasong ito, Shu Zilan, ano ang sinabi mo? Maglakas loob ka bang sabihin ulit? Nanginginig sa galit si Xiao Watong. Sa totoo lang, narinig ng kapatid niya ang mga katulad na salita kahapon. Ang Shu Zilan na ito ay pinsan ni Xiao Watong at anak ng ikatlong tiyuhin. Bagamat si Shu Xingmin ang panganay. Medyo huli siyang nanganak ng isang bata. Sa makatuwid, ang mga anak ng ilang tiyuhin ay mas matanda kay Xiao Watong. Si Shu Jingshi ay hindi ang panganay na anak na babae ng henerasyong ito. Ang mga salita ni Shu Zilan ay talagang medyo walang kakayahan. Sa harap ng mga interes, ang pagmamahal sa pamilya ay nawala. Gayunpaman, si Shu Zilan, na napakalapit kay Shu Huangzai tuwing weekday, ay hindi alam na si Shu Huangzai ay ganap na binago ang bandila. At binigyan siya ng 100 tapang, hindi na siya nang ahas na mapunta muli sa Unyong Sobyet. Sinabi ni Rui ang mga salitang ito sa harap niya. Sasabihin ko ulit, huwag mo nang uulitin. Kahit 100 beses, masasabi ko sa iyo. Si Shu Zilan ay humakbang pasulong at tumingin kay Xiao Watong ng mapagpakumbaba, bumalik ka sa kabisera sa lalong madaling panahon, hindi ka talaga welcome dito. Ang pangungusap na ito ay talagang puno ng kawalang kabaitan. Tinapakan ni Xiao Watong ang kanyang mga paa sa kawalan ng kasiyahan at sinabing, "Third tita, tingnan mo ang iyong anak. Wala kang pakialam." Humph! Ang pangatlong tiyahin ay nagpakita ng mapanuksong panunuya. Xiao Watong, hindi pa ba kayo nagkakaintindihan ng kapatid mo? Ang tagal mo nang umalis ng bahay, akala ko talaga makakasama ka ng pamilyang ito. Mahalaga ba? Nang sabihin niya ito, biglang naging malamig ang kanyang boses. Sa tingin ko ay dapat kang umalis sa lalong madaling panahon, huwag maging hadlang sa pagsulong ng pamilya Shu. Xiao Wutong Station sa harap ng karamihan, nakaramdam ako ng walang katapusang kakaiba. Bago nawala ang aking ama. Ang mga miyembro ng pamilya na ito ay pala kaibigan at nakangiti, ngunit ngayon, siya at ang kanyang kapatid na babae ay maaaring mawala lahat sa mundong ito, tila maaari silang umupo at magpahinga. Malinaw, nang ihatid ni Shu Xinglong ang balita ng pulong ngayong gabi, hindi niya ipinaliwanag ng malinaw ang dahilan. Nang tanungin ng ikatlo at ikaapat at iba pang mga tao ang dahilan, sinabi lang ni Shu Xinglong sa mahinang tono. Si Jingshi at ang kanyang kasintahan ay bumalik, at maaaring hindi namin mapagkasunduan ang pakikipagtulungan sa Samp Capital. Nang sabihin niya ang mga salitang ito, hindi niya inisip kung anong uri ng hindi pagkakaunawaan ang maaaring idulot ng mga salitang ito, at kung gaano kalaki ang galit sa puso ng mga nakababatang kapatid na iyon. Chapter 2734. Sabi mo walang kwenta. Kung alam ito ni Shu Xinglong ng mas maaga, tiyak na pagsisisihan niya ito, at tiyak na ipapaliwanag niya ang pagkakakilanlan ni Su Rui sa mga pangunahing miyembro ng pamilyang ito. Pero ngayon, huli na. Ang pamilya ni Shu Xinglong ay naging mayabang at nangingibabaw sa loob ng napakaraming taon. Sa oras na ito, biglang gustong pumasok ni Jiang Long sa field, at natural na hindi sila magkasundo. Paano maipamahagi ng iba ang malaking cake na orihinal na pag-aari nila? Tatlong tita, ganyan ba ang pakikitungo mo sa amin? Malapit nang lumabas ang mga luha ni Xiao Watong. Bagamat tinawag siya ni Qin Ranlong na maliit na paminta, ang kanyang pagkatao ay hindi masyadong masangsang. Xiao Watong?
Bumalik ka sa kabisera kasama ang iyong kapatid na babae at ang ligaw na lalaki ng iyong kapatid na babae, at hindi na muling pumunta sa Chuancheng, naririnig mo ba? Sinabi ni Xu Zilan sa huli, bigla niyang nilakasan ang kanyang boses at diretsyong umungol. Nagulat si Xiao Watong sa tunog at napaatras ng ilang hakbang. Sa ganoong oras, talagang nakaramdam siya ng kawalang kakayahang hindi kailanman. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang kanyang likod ay suportado. Paglingon ko, ito ay ang kanyang kapatid na si Xu Jingxi. Hoy, nagising ba kayong dalawa para umidlip? Tumingin si Xu Zilan sa lalaki at babae na lumitaw sa kanyang harapan, at tumawa ng sarkastikong. Nakakatuwa talaga, Xu Jingxi, napakalantad. Iuwi mo na ang ligaw mong lalaki, naisip mo na ba ang reputasyon ng pamilya natin? Kasikatan. Alam ni Xu Jingxi na ang Xu Zilan na ito ay isang karaniwang playboy. Isang napakasikat na playboy sa eksena sa gabi, at ang kanyang nakagawiang pag-uugali ay talagang tinatawag na sumisira sa kanyang reputasyon. Nang makita ang pagalit na hitsura ni Xu Zilan, ang magandang mukha ni Xu Jingxi ay ganap na nanlamig. Kaya lang, sa pagkakataong ito, hindi na siya kasing kumpiyansa tulad ng dati, dahil kasama si Su Rui sa tabi niya, si Su Rui ang pinakadakilang kumpiyansa niya. Xu Jingxi, bakit hindi ka nagsasalita? Mali ka ba? O tanga ka? Sinabi ni Xu Zilan na may mapanuksong tingin sa kanyang mukha, hindi niya inilagay ang lalaki sa tabi ni Xu Jingxi. Akmang hahakbang pasulong si Xu Jingxi nang hawakan ni Su Rui ang kanyang braso. Anong sinabi mo? Sinabi ni Su Rui na may panunuya, bakit hindi mo ulitin? Hehe, anong kalokohan mo? Ito ang pamilya Xu, at mayroon ka rin. Kwalipikadong magsalita, sabi ni Xu Zilan. Gayunpaman, sumulong si Su Rui. Hindi ako nagseryoso kay Xu Huangzai kahapon, ngunit hindi ko inaasahan na ngayon ay kailangan kong maging seryoso. Pagkatapos ng isang paghinto, sinabi niya, masyadong maraming tao sa matandang pamilya Xu ang hindi mamulat ng kanilang mga mata. Ano ang sinabi mo? Nililigawan mo ba si kamatayan? Talagang hindi napigilan ni Xu Zilan ang kanyang mapusok na ugali at direktang kumahog patungo kay Su Rui, halos magkalapit na ang magkabilang gilid. Umiling si Su Rui, pagkatapos ay sinabi kay Xu Zilan. Ay lapit mo ang iyong mga tainga. Ano? May private message ako na sasabihin sa'yo, mas malapit ka, sabi ni Su Rui. Inilapit ni Xu Zilan ang kanyang tainga, sa oras na ito, nanunuya pa rin siya. Sa tingin ko maaari mong pangalanan ang isang bulaklak. Gayunpaman, agad na inilagay ni Su Rui ang kanyang kamay sa likod ng kanyang ulo, at pagkatapos ay biglang bumagsak sa lupa. Kaya, ang Xu Zilan na ito ay humalik sa lupa. Boom! Isang muffled sound. Nontog ang ulo niya sa tiles ng sahig. Dahil sa biglaang ito, huli si Xu Zilan para mag-react. Tinamaan niya ang mga gintong bituin sa kanyang mga mata, at dalawang dugo ang tumalsik sa kanyang ilong. Pagkatapos ay iniunat ni Su Rui ang isang paa at tinapakan ang kanyang likod. Anong ginagawa mo? Ano ang gagawin mo? Nakita ng pangatlong tiyahin na ang kanyang anak ay naapakan sa lupa, at agad na sumugod. Ang kailangan kong gawin ay napakasimple. Malamig na sinabi ni Su Rui, ang mga nagsasalita ng bastos ay parurusahan. Habang nagsasalita siya, iniunat niya ang kanyang paa at napaatras din ang ina ni Xu Zilan. Umupo ang huli sa karamihan, natigilan sandali, at saka napasigaw sa gulat. Ang ingay talaga. Pinaikit ni Su Rui ang kanyang mga mata. Xiao Watong? Pumunta at isara ang pinto, huwag hayaang makita ng mga tagalabas ang mga biro ng pamilya Xu. Hindi inaasahan ni Xu Jingxi na gagawin ito ni Su Rui. Ngunit nakita ni Su Rui ang pagtrato kay Xu Zilan at sa kanyang pangatlong tiyahin ng walang pag-aalinlangan. Nagkaroon ng hindi maipaliwanag na kagalakan sa kanyang puso, na para bang ang nakakulong galit na nakabaon sa dibdib ay mayroon ding naglaho. Naglakad si Xiao Watong papunta sa gate ng bakuran, ngunit hindi ko inaasahan na may ilang sasakyan na muli na mabagal, at ang una ay ang Kia ni Xu Huangzai. Si Xiao Watong at Xu Huangzai ay hindi kailanman nakipag-usap sa isa't isa. Nang makita ito, agad silang sumangot ng malamig, saka tumalikod at naglakad patungo sa bakuran. Habang ang mga sasakyang ito nang ang mga pintuan ng sasakyan ay bukas lahat, ang mga pangunahing miyembro ng pamilya Xu na may kapangyarihan sa paggawa ng desisyon ay nandoon lahat.
Si Xu Jinlin din ang nagmaneho sa kanya ng Q7, at nang bumaba sila, nagkatinginan sila ni Xu Xinglong, halata sa mga mata niya ang galit. Madalas mangyari ang ganitong bagay sa nakaraan, sanay na si Xu Xinglong, alam niyang inilalagay ni Xu Jinlin sa kanyang ulo ang pagkawala ng kanyang panganay na kapatid. Bago pumasok si Xu Xinglong sa bakuran, narinig niya ang sigaw ni Li Fenxiu, ang ikatlong tiyahin. Nagsalubong ang kanyang mga kilay, at pagkatapos ay nakita niya ang mga taong nakapaligid sa kanya at ang mga taong nakaupo sa lupa. Li Fenxiu, anong nangyayari dito? Nang makita ng lahat si Xu Xinglong na papasok, akala nila ay nasa kanila ang gulugod, at lahat sila ay nagsimulang magreklamo sa kanya. Ikalawang kapatid, si Xu Jingxi at ang kanyang kasintahan ay napakayabang. Sobrang sukdulan, binubugbog nila ang mga tao kung hindi sila sumasang-ayon. Oo, ang kanilang mga mata, wala kaming pamilya dito, tingnan mo kung ano ang binugbog ng ikatlong asawa at si Xu Zilan. Tumingin si Xu Xinglong kay Su Rui, sa oras na makita ang walang pakialam na mga mata ng huli. Dahil sa hitsurang ito, bumilis ang tibok ng puso ni Xu Xinglong. Alam niya, ang gulo. Si Su Rui ay nagsimulang kumuha ng isang malakas na shot, na ganap na hindi naaayon sa mga inaasahan. 80% ng mga kamag-anak na ito ay gumawa ng isang bagay na nagpagalit kay Su Rui. Nang makita ang isang grupo ng mga tao na nagrereklamo sa kanya. Ngunit si Xu Xinglong, na nakakaalam ng pagkakakilanlan ni Su Rui, ay hindi nakagawa ng anumang mga hakbang, ang kanyang puso ay napuno ng kawalan ng magawa. Nang makita ni Xu Jinlin ang eksenang ito, umiling siya. Napatingin din siya sa pangalawa niyang kapatid na hindi kadugo, naghihintay ng reaksyon nito. Nandito ba lahat? Biglang tanong ni Su Rui. Ito ay malinaw na nagtatanong kay Xu Xinglong. Nandito na ang lahat. Seryosong tumango si Xu Xinglong. Nang matapos niyang sabihin ito ay may naramdaman siyang kakaiba dahil ang mga kamag-anak sa paligid niya ay nagsimulang tumingin sa kanya na may pagtataka sa mga mata. Ang kahulugan sa mga mata na iyon ay napakalinaw, inaasahan pa rin naming lahat na tulungan mo kaming umunlad, bakit ka nakikipag-usap sa kalaban sa ganoong tono? Mabuti na lang at nandoon ang lahat. Buti na lang at malaki ang bakura ng pamilya Xu kaya walang masikip na tao na mahigit sa 20 tao. Bahagyang sinabi ni Su Rui. Pagkatapos ay iniunat ang isang kamay at itinuro ang pintuan ng courtyard. Xu Huangzai, pumunta ka at isara ang pinto. Nako, magaling Kuya Rui. Tumakbo si Xu Huangzai para isara ang pinto. Ang batang babae na ito ay ang pinakamahusay na interpretasyon ng damo sa dingding. Sa oras na ito, ang kanyang pag-uugali sa panig ni Su Rui ay talagang walang psikolohikal na presyon. Ang mga kakaibang mata ng mga miyembro ng pamilya ay hindi maaaring magkaroon ng anumang impluwensya kay Xu Huangzai, wala siyang pakialam. Sa totoo lang, sa isang tiyak na lawak, ang mas katulad ng Xu Huangzai, ang mga taong tulad ni Huangzai ay maaaring mamuhay ng mas madali at malaya. Kuya Rui, isinara ko na ang pinto. Sabi ni Xu Huangzai, at tumayo sa tabi ni Su Rui. Huwag kang tatayo dito, manatili ka lang sa isang sulok, walang galang na sabi ni Su Rui. Si Xu Huangzai ay walang kahit katiting na pagkadismaya, at nagkusa na tumayo sa sulok na may ngiti. Natigilan din si Xiao Watong. Halatang hindi niya alam ang nangyari kaninang umaga. Si Xu Jinlin ay natigilan din ng magkasama. Alam nilang lahat kung anong uri ng birtod si Xu Huangzai sa nakaraan. Ngunit sa oras na ito, gumawa siya ng 180 degree na pagliko, at ang kanyang maanghang na personalidad ay tuluyang nawala, na talagang hindi makapagsalita. Ipinatong ni Su Rui ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang. Dahil narito ang lahat, hayaan mo akong magsalita ng maikli at maikling tungkol sa ilan sa mga magiging ruta ng iyong pamilya Xu, mula ngayon, may mga pagbabagong gagawin. Tapos na. Sa oras na ito, sinabi ng isang pangunahing miyembro ng pamilya Xu. Ano ka? Kung dapat tayong gumawa ng mga pagbabago o hindi, nasa iyo ba iyon? At sa oras na ito, tinatapakan pa rin ni Su Rui si Xu Zilan gamit ang isang paa. Alam niya na walang sino man sa pamilyang Xu ang handang makialam ng husto ng isang tao, at sa sandaling iyon ay malapit na silang makumplito ang isang high-value financing. Masyadong mayaman ang mga pondong ibinigay ng Samp Capital. Kapag naabot na ng pamilya Xu ang puntong iyon, ang bawat isa sa kanila ay maaaring magkaroon ng magandang eksena ng pera. Sa oras na ito,
Biglang dumating ang isang tagalabas, upang puwersahang makialam sa usaping ito, sino ang maaaring sumang-ayon. Sa harap ng kanyang tanong, bahagyang ngumiti si Tsurugi. Oo, ikinalulungkot kong sabihin sa iyo, ako ang may huling say sa bagay na ito. Well, I have the final say, it doesn't count what you said. Ang mga salita ni Tsurugi ay nagpakita ng malakas na panlasa na nangingibabaw, na nagpasama sa isang grupo ng mga miyembro ng pamilyang Shu. Ang ilang mga tao ay nagsimulang ibaling ang kanilang atensyon sa pangalawang anak na si Shu Xinglong. Ikalawang kapatid, may alam ka ba tungkol sa kwento sa loob, ngunit hindi mo sinabi sa amin? Hindi sumagot si Shu Xinglong. Huwag kang makinig sa kanya, bilasan mo at iligtas ang aking anak. Sigaw ng ina ni Shu Zilan. Gayunpaman, sa oras na ito ay walang silbi kahit na siya ay nagmamadali, dahil walang sino man ang nangangahas na gawin ito. Pakiramdam ko napakaingay ko. Kumunat ang noo ni Tsurugi, gusto ko siyang tumahimik, okay. Paano sasagutin ang pangungusap na ito? Ang pawis sa noo ni Shu Xinglong ay nagsimulang umagos pababa. Yumuko si Tsurugi, hinawakan si Shu Zilan, na nakahiga pa rin sa lupa, at bigla itong inihagis. Kaya, binasag ni Shu Zilan ang kanyang ina sa lupa. Si Li Fenzo ay nahiga sa lupa at patuloy na umiiyak, ngunit walang sino man ang nagbigay pansin sa kanya. Dahil ang atensyon ng lahat ay nakatuon kay Tsurugi. Sino ka? Tanong ni Shu Laosan. Bahagyang tumingin sa kanya si Tsurugi, tinatimad siyang sagutin ang ganoong tanong, at mahinang nagsabi. Kung gaano karami ang ibibigay sa iyo ng Samp Capital. Bibigyan kita ng maraming pera, isa lang ang kondisyon ko, iyon ay, mula ngayon ang boses ng pamilya Shu ay mapupunta sa mga kamay ni Shu Jingshi. Ang mga simpleng salitang ito ay puno ng malakas na pangangibabaw. Ito ang ritmo para pilitin si Shu Jingshi na umakyat. Sumulyap si Shu Jingshi kay Tsurugi, ang kanyang mga mata ay medyo komplikado, ngunit siya ay halos naantig. At mukhang masaya si Shu Xinglong. Malinaw, gaano man karaming pera ang ibinigay sa kanila ng Samp Capital, kung magkano ang pera na ibinigay sa kanila ni Tsurugi. Para sa pamilya Shu, walang nawala. Alam ni Shu Xinglong ang pagkakakilanlan ni Tsurugi. Kaya naunawaan din niya na si Shu Jingshi ay may pagkakakilanlan ng kesentahan ni Tsurugi. Kung talagang lumahok si Tsurugi sa financing ng pamilya Shu bilang capital party. Kung gayon si Shu Jingshi ay si Jingshi ang magiging tagapagsalita ni Tsurugi dito. Ito ay upang maitali si Tsurugi at ang pamilya Shu ng mahigpit. Chapter 2735. Isang beses ko lang ipaalam sa'yo. Para sa buong pamilya Shu, mukhang hindi ito isang partikular na mahirap na desisyon. Ang Tsurugi ay maaaring magbigay ng parehong pinansyal na suporta gaya ng Samp Capital, na hindi nagdudulot ng anumang pagkawala sa pamilya Shu. Gayunpaman, dahil nasimulan na ang kasunduan ng layunin, kailangan lang nilang magbayad sa Samp Capital ng isang halaga ng pera, hindi ito ganoon kalaki ng parusa. Gayunpaman, ang prosesong ito ay maaaring maging lubhang hindi komportable. Dahil, masyadong malakas si Tsurugi at hindi nagbibigay ng puwang sa iba para lumaban. Hindi namin alam kung sino ka o kung marami ka bang pera. Paano mo kami mapapagkatiwalaan? Tanong ng isang pangunahing miyembro ng pamilya Shu. Ito ay tungkol sa kanilang money career. Sa oras na ito, walang nagmamalasakit kay Shu Zilan at sa kanyang ikatlong manugang na babae, na nakahiga pa rin sa lupa. At nagpakita rin si Shu Zilan ng bahagyang nagulat na hitsura. Tahimik na naglakad si Shu Huangzai sa tabi ni Shu Zilan at sinabing, Tita Lan, mukhang hindi mo pa alam ang tunay na pagkatao ni Tsurugi hanggang ngayon. Lalo pa napipiliin niyang biglang makialam sa financing ng pamilya Shu sa oras na ito. At saka, ngayon nagdududa ka kung ganoon ba talaga kalaki ang pera niya. Tumango si Shu Zilan, pagkatapos ay umiling muli, dahil ngayon ay hindi ko na maintindihan ang ugali ni Shu Huangzai. Gayunpaman, ano man ang mangyari, dapat panatilihin ni Shu Zilan ang kanyang suporta para kay Shu Jingshi sa oras na ito. Ito lang ang taong pinapahalagahan niya sa pamilya Shu. Sinabi niya, kung totoo ang bagay na ito, walang pinsala sa pamilya Shu. Shu Zilan, ikaw ay isang taong walang kaugnayan sa dugo sa pamilya Shu. Ang pamilya ba ni Shu? May boses ka ba dito? Sigaw ng isa pang tao. Mukhang karamihan sa mga tao sa pamilya Shu ay talagang walang pagmamahal.
Para sa kapakanan ng kanilang mga tinatawag na interes, maaari nilang sabihin ang anumang masasamang salita na mayroon sila. Bahagyang kumunat ang noo ni Tsurugi. Sa sandaling ito, nagsimula pa siyang magduda kung worth it ba ang ginawa niya. Si Shu Jinlan ay nasa pamilya Shu sa loob ng napakaraming taon, matagal na siyang nakasanayan sa pamumuno ng iba, wala siyang pakialam, ngunit basta-basta sinabi. Nakuha ko na ang pagkuha ng pamilya Shu mula simula hanggang katapusan. Alam ko na lahat ng detalye at kung ano ang susunod na gagawin. Kaya ngayon parang mas marami pa akong masasabi sa usaping ito, di ba? Sinabi niya ito ang mga salita ay nagpatahimik sa lahat. Sa katunayan, si Shu Jinlan ay minsang nag-aral sa Estados Unidos. Majoring sa finance, at bumalik pa mula sa pagtatrabaho sa isang sikat na investment bank sa Wall Street sa loob ng 2 taon. Siya ang tanging talento sa pananalapi sa matandang pamilya Shu. Si Mr. Shu Yuanhua ay napakalayo rin ng paningin. Hindi niya nililimitahan ang lahat ng kanyang mga anak sa kusina. Exception si Shu Jinlan. Bukod dito, mukhang malaki ang naitulong ng kanyang exception sa pamilya Shu. Totoo rin ito para sa kaso ng financing ng Samp Capital. Ginawa ni Shu Jinlan ang karamihan sa trabaho kahit na hindi ito ang gusto niyang gawin, ngunit sa kahilingan ni Shu Xinglong. Ngunit sa anumang kaso, si Shu Jinlan ang taong may pinakamaraming sinasabi sa bagay na ito, na laging totoo. Tiningnan ni Tsurugi ang babaeng ito, at seryosong nagsabi. Hinding-hindi ako magsisinungaling kay Jingxi. Ngunit, sa oras na ito, Discord muling tumunog ang boses. Hindi mo sasaktan si Shu Jingxi, pero sasaktan mo kami. Si Shu Jingxi ay hindi na ang aming pamilyang Shu. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, biglang tumahimik ang eksena pagbaba niya, halatang nanginginig ang katawan ni Shu Jingxi. Ngayon, marami sa mga sinabi ng pamilya Shu ay parang mga kutsilyo, na patuloy na sinasaksak ang kanyang puso hanggang sa tumulo ang dugo. Gaano kalakas ang lakas ng loob na makayanan ang gayong pandiwang pagpapahirap. Alam ni Tsurugi na si Shu Jingxi ay nilalamig na. Tumingin si Xiao Huatong sa lalaki nang hindi kumukurap. At may katigasan sa kanyang mga mata. Ngunit ang katigasan ng ulo na ito ay tila hindi nagtagal, at nagsimulang mamuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Umiikot sa gitna, pagkatapos ay dumudulas pababa. Ang lumang bahay ng pamilya Shu ay naging isang malungkot na lugar para kina Shu Jingxi at Xiao Huatong. Ngunit hindi ba mas mura para sa mga taong ito kung tumalikod sila at umalis? Talagang ayaw ni Tsurugi na makitang mangyari ito. Tumayo siya sa pagkakataong ito para humingi ng hustisya para sa magkapatid na Shu. Kung hindi, maaari siyang manatili sa isang sulok ng kabisera magpakailanman at hindi na babalik. Sa pag-iisip na ang kinaroroonan ng amo, si Shu Xingmin, ay hindi pa rin alam, ang buong pamilya Shu ay nagtatalo para sa mga interes sa isang lawak na talagang nakakahiya. Sa sandaling ito, ang ekspresyon ni Tsurugi ay naging ganap na malamig. Tumingin siya sa nagsalita kanina at sinabing, "Sino ka?" Ikinawi niya ang kanyang kamay. "Wala kang pakialam kung sino ako. Hindi ko talaga papayagan ang isang tagalabas na makialam sa pamilya Shu. Ngayon, kailangan mong umalis sa harapan ko. Malayo pa sa iyo ang usapin ng pamilya Shu. Hindi mo pa turn. Nandito si Shu Jingxi para makipagpayapaan. Kung dati, bibigyan kita ng pagkakataong humingi ng tawad, pero ngayon, sa tingin ko, wala ka ng pagkakataong pagsisihan." Mataman siyang tiningnan ni Tsurugi, na sinundan ng isang hakbang. Oo. Ito ay isang simpleng hakbang lamang. Ngunit nagdulot ito ng hindi masabi na panggigipit sa lahat. Nagkaroon pa nga ng mga guni-guni ang mga naroroon. Dahil masyadong mabilis ang takbo ni Tsurugi, halos the after image ay nailabas sa ere, at ang sumunod na segundo ay dumating sa harap ng speaker. "Pumunta ako dito bilang boyfriend ni Jingxi. Okay lang kung insultuhan mo ako, pero ang pang-iinsulto kay Jingxi ay talagang hindi katanggap-tanggap." Malamig ang boses ni Tsurugi. Habang nagsasalita siya, tila bumaba ng ilang puntos ang temperatura ng buong compound. Pinunasan ni Xiao Huatong ang kanyang mga luha, at saka hinawakan ang kamay ng kanyang kapatid. Sumulyap si Shu Jingxi kay Tsurugi, sa sandaling ito, isang hindi maipaliwanag na emosyon ang bumalat sa kanyang puso. "Ano ang gusto mong gawin?" Ang nagsalita kanina ay ang pinsan ni Shu Jingxi. Sa sandaling ito, nanginginig ang mga ngipin ng aura ni Tsurugi. "Gusto lang kitang yayain," sabi ni Tsurugi, hinawakan ang kwelyo ng lalaki, at itinapon ito. "Oo,
Sa mata ng lahat, ang aksyon ni Surui ay hindi man lang gumamit ng labis na pagsisikap, ang pinsan na ito ang katawan ay gumuhit na ng parebola at lumipad palabas sa dingding ng courtyard. Bang! Puro mahinang tunog lang ang narinig ko. Malakas na bumagsak sa lupa ang pinsan. Sa bubong ng kotse. At mula sa kung saan siya nahulog. Hindi napigilan ni Shu Huangzai na sumigaw. Malamang nataman ang kotse ko. 80% ng dahilan ay ang KN ay bahagyang deformed. Sinulyapan siya ni Surui, at agad na ikinuyom ng babae ang kanyang mga kamao at sinabing, "Brother Rui, good work." Wala talagang ibang makakagawa nito. Natahimik ang eksena. Walang nangahas na magsalita. Ginamit ni Surui ang kanyang malalakas na kakayahan upang pilitin na masindak ang grupo ng mga lobo na may puting mata. "Sobrang disappointed ako sa'yo, disappointed talaga," sabi ni Surui. Tumingin siya sa paligid, puno ng lamig ang mga mata niya. Hindi pa nahahanap ang ama ni Jingxi, pero ganito ka. Karapat-dapat bang tawaging pamilya ang reaksyon? Malamig na sabi ni Surui. Pakiramdam niya ay walang saysay na magkasundo ang mga ganoong miyembro ng pamilya. Siguro sobrang harmonious nila dati. Ang ulo na ito. Pagkatapos ay hindi na ito babalik, ito ay lalakad lamang ng higit pa sa kabaligtaran ng direksyon. Sinabi ni Surui. Nagpunta ako rito para sa dalawang bagay. Ang unang kabanata ay imbestigahan ang katotohanan ng pagkawala ng ama ni Jingxi. Ngayon ay masasabi ko sa lahat na may pagtingin ako. Sa pagsasalita, muling dumaan ang mga mata ni Surui sa mga mukha ng lahat, kinuha ang mga ekspresyon ng lahat. May mga taong nagulat, may mga taong nagulat, at may mga taong walang ekspresyon. Ang pangalawang punto ng Kabanata 2 ay ang pangasiwaan ng financing ng pamilya Shu. Dahil nakialam na ako sa bagay na ito, hindi ako susuko sa kalagitnaan. Isang tao ang nangahas na sabihin. Gayunpaman, ang usapin ng pagpopondo ay nauugnay sa hinaharap na pag-unlad ng buong pamilya Shu. Kailangan mong pag-usapan ito sa aming mga pangunahing miyembro ng pamilya, tama ba? Wala siyang pakialam sa pagkawala ni Shu Xingmin. Ngunit tungkol lamang sa pagpopondo. Malinaw. Si Shu Xingmin ay hindi na kailangan sa puso ng grupong ito ng mga pangunahing bata. At kahit na, hanggat bumalik ang boss, ito ay lubos na makakahadlang sa kanilang landas sa pagpopondo. Hindi ba problema ito sa pera? Makipag-ayos. Ngumisi si Surui, ang kanyang bibig ay puno ng panunuya. Pinaplano kong makipag-usap sa iyo, ngunit ngayon, ipinapalam ko lang sa iyo. Oo, nagbigay lang ako ng simpleng notification. Ang magana salita ni Surui ay puno ng malakas na pangangibabaw. Tsaka, ay stress ko ulit. Para kay Jingxi lang ito, ikaw naman, hindi ko makontrol, at ayoko. Bahagyang sinabi ni Surui. Okay. Maaari kang bumalik. Magkakaroon ng isang profesional na koponan na darating upang talakayin ang mga usapin sa pagpopondo sa iyo sa malapit na hinaharap. Ayokong gumawa ka pa ng gulo. Kaya ikaw na lang ang gumawa. Gawin mo mag-isa. Ang mga salita ni Surui ay puno ng mga babala, at lahat ng naruroon ay nanginginig ng hindi mapigilan. Nang aalis na ang lahat, tumayo si Xu Xinlan at ang pangalawang anak na si Xu Xinglong. Dapat kang manindigan para sa parehong bagay, tama ba? Malumanay na sabi ni Surui, nakikita kung paano sila nag-aalangan na magsalita. Oo, gusto kong malaman ang balita tungkol sa kuya. Sinabi ni Xu Xinglong na may masalimuot na ekspresyon. Ayoko na talagang dalhin muli itong itim na palayok. Ang mga mata ni Xu Xinlan ay puno ng halata na siya ay nasa sabik. At maging si Surui ay matamang napagmasda na pagkatapos niyang marinig na si Surui ay nagsalita tungkol sa pagkawala ni Xu Xinglong. Siya ay nakahinga ng mabilis, at ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Tila may ilang pangunahing miyembro ng pamilya Shu na labis na nag-aalala tungkol kay kuya, ngunit karamihan sa kanila ay nadala ng mga interes. Totoo iyon. Tumingin si Surui sa kanilang mga mata. Alam ko na talaga kung ano ang nangyari sa kaso ng pagkawala, kaya kung susundin mo ang mga patakaran, ang tunay na salarin ay nasa likod ng mga eksena, lumabas. Naikuyom ni Xu Xinlan ang kanyang mga kamao. Magaling, hinihintay kong dumating ang araw na ito. Handa akong makipagtulungan ng buo. Sinabi rin ni Xu Xinglong. Okay, kung ganoon, hintayin natin ang resulta. Nakangiting sabi ni Surui.
Nang makita ang kanyang kumpiyansa na hitsura, ang nakababatang kapatid na si Shu Huangzai ay kinuyam ang kanyang mga kamao nang hindi mapigilan. Kuya Rui, napakagwapo mo. Oo, ngayon, may isa pang bagay na maaaring mangailangan sa iyo na lumapit. Nag-alinlangan sandali si Shu Xinlan, at sinabi kay Su Rui, siguradong hindi sasang-ayon ang mga tao sa Samp Capital. Samp Capital, huwag kang mag-alala. Bueno, dahil tumayo na ako, ipaubaya mo na sa akin ang bagay na ito, mahinang sabi ni Su Rui. Gayunpaman, sa sandaling ito, itinulak ang pintuan ng patio.